lang naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama niyo po ngayon, yours truly, ako po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamusta po kayo? Parang sobrang mainit kanina dito sa may Pasay, pero eto na, naabangan na natin yung panahon ng tag-ulan. Alam niyo po ba na 3 ang panahon sa Pilipinas? Panahon daw po ng tag-ulan, panahon ng tag-araw, at panahon ng tagyawat. Yan. Yan ang sabi nila. Para sa mga nai-stress kapag panahon na ng tagyawat. Ano ba yan? Pero kahit na-stress ka ngayon, light lang yung ating usapin ngayon para sa DZRH Usapang Legal. May kinalaman po sa sanglaan. Light pero sanglaan, no? Light pero wala kang pera. Kasi pa lang kakaubos pa lang tapos na. 5 pa lang ngayon. Onti na lang, pupunta ka na, tatalon ka na sa Petsa de Peligro. Kaya sabi nila, kapag nagigipit, sa blank kumakapit. Pakisagot nga yun. Kapag nagigipit, sa blank kumakapit. Marami nagsasabi, sa friends po nating Bombay, kapag nagigipit, sa Bombay po kumakapit, di ba? Tama naman yan, wala namang problema, no? Pero yung utang. Yung iba naman, kapag nagigipit, sa sangla kumakapit. Sangla, pwedeng isangla alahas, kung meron. Sangla bayat lupa, sangla lote, sangla tira. Ay, marami, no? Iba't ibang klase ng sangla. Minsan nga pati gadget, sinasangla, sasakyan, sangla titulo, sangla ng ATM, di ba? Kulang na lang pati yung may bahay mo, isasangla mo di ba? Wag ganon. So, again po, ang sangla po ay
isang bagay na karamihan po ginagawa po no kapag tayo po ay nagigipit. Kapag ikaw po ay mangungutang, lalo pag medyo malaking halaga, 100,000, 50,000, minsan mas malaki pa, no? Hindi ka basta-basta makakautang nang wala kang kinokolateral, no? Ibig sabihin, kapag di ka nakabayad, yung property na yon ang sasalo o magbabayad sa iyong utang, 'di ba? Lalo kung halimbawa hindi mo naman kakilala. Ayan, no? Yun po, no? Ang ginagawa po hindi ka papahiramin hanggat wala kang property na pwedeng isangla sa kanya at pwede niyang magamit, no? By the way, no, mag-ingat nga pala tayo sa mga modus, no? Modus po na may tatawag sa'yo tapos sasabihin sa'yo na na-aksidente. Naku, yung modus na yan, ang tagal na yan. Hanggang ngayon po, meron pa rin nagmamodus. Sana po bato-bato sa langit, ang karma po tumama sa inyo. Mas sasama ng ugali, no, yung mga nagmamodus na yan. Alam mo, pare-pareho tayong naghihirap dito. So, kailangan po kanya-kanya po tayong trabaho, banat ng buto. Huwag po tayong manlalamang ng mga tao na lalo pati hirap din po sa buhay, no? Halimbawa, sabihin, si ganyan, ang gagaling, no? Yung anak niyo po, na-aksidente, okay, nanay niyo na-aksidente, kailangan ng ganitong amount, no? Huwag niyo po munang tatawagan kasi unconscious. Yung mga ganun pa, no? Tapos kailangan mag-deposit po, tas ang lalaki ng pinapa-deposit, 150,000, 100,000, 300,000. Alam niyo po, may gaba po yan, no? Syempre yung nag-aalalang magulang, tulala, maghahanap ng pangutang, iko-collateral yung bahay para lang makapagpadala sa'yo ng pera, tas ikaw scammer ka, dinadaan yan sa mga transaction, ha, mag-ingat kayo sa mga, ang hirap na habulin yung mga ganyan, kasi pag nalipat sa kanila yung money, na agad, no, tatanggalin na agad dun yung account nila, mga ganyan talaga. Sa mga Paymaya, sa mga ibang bank transaction, GCash, no? Mag-ingat po talaga, mag-ingat. So, mas maigi tawagan po ninyo yung anak ninyo o yung nasabi na aksidente. Kasi itong modus na to, ko po ba to? Sa totoo lang po nung pandemic pa, year 2020, meron ng ganitong modus. Hanggang ngayon, year 2026, may modus pa rin pong ganito, no? Kaya yung mga namomodus na scam po na nagsangla pa ng ng mga tahanan, umutang sa mga kaibigan, no? Problemado pa, no? Hay, so ingat po, no? So balik tayo sa sangla, kasi may kakilala tayo, sinangla yung properties para lang makautang, makabayan, tapos ganyan pa, no? So ang sangla po, no, kung wala kang para sure, no, yung magpapahiram sa'yo ng pera na merong pambayad ka in case na mawalan ka ng source of income, so yung collateral mo, yan po ang ibabayad mo. Okay? So, ito po ay kontrata kung saan ang utang ay, ang utang po ay papasok po, no, ng kontrata ng pagkakautang na magbibigay po ng seguridad o yung tinatawag natin na collateral para sure na mabayaran po ang kanyang pagkakautang dun sa kanyang inutangan. Parang parang world parang text twist lang, parang ganyan, world peace. At syempre kapag halimbawa po, no, na nabayaran naman ang pagkakautang, ibabalik po yung inyong kinolateral. So sometimes, no, kapag syempre kokolateral mo bahay at lupa, hindi mo naman mabigay yung bahay at lupa unless otherwise doon sila titira, ang ibibigay sa'yo titulo ng lupa. Okay? Pag mga sasakyan naman po, ORCR, yung mga yan. So minsan, no, ang hirap kasi yung mga nagpapautang, ang gusto nila syempre hikahos na ngayon yung nangungutang, talagang ma-maximize pa nila. Hanggang sa mapilitan na lang pumirma kung magkano interest, kung gagamitin yung property. So, yun po, no? Di bale, darating ang araw, pasasaan ba't iibabaw ka rin? Maniwala kayo. Magulang ko nga dati, puro utang din. Muntik na nga mabarangay.
Ay, nabarangay na pala, no? Hanggang sa dumating ang panahon, sila naman na nagpautang. O, diba, ano lang yan, ikot-ikot lang. Walang masama sa mangungutang. Basta importante, magbayad. Okay? Speaking of utang, kung may collateral yan, usually po, no, hindi na sila nagpapa-interest dyan, no? Pero, may iba po na may interest na meron pang security, no? So, depende po sa inyong pag-uusap. Basta kayo po ay nagkakaunawaan, walang problema. Ang sinasabi lang po ng batas, kung magkakaroon po ng interest ang utang, so dapat po ito po ay naisusulat, no? Hindi po pwedeng sulat sa hangin, sulat sa tubig, kasi po hindi nyo masisingil yung interest na yan. Okay? So, kung halimbawa po, no, ikaw po ay mangungutang, tapos isasangla mo yung property mo, pwede bang isang lamo sa maraming tao? The more the merrier. Pwede ba yun? Ay, may iba ginagawa po ito. Ang ginagawa nila, mga mauutak po, ha? Yung, hindi po nila lahat natin. May mga iba po na pag nagsangla, tuso. Nanlalamang. Scammer din po, no? Scammer, no? Bakit ko nasabi? Ang gagawin po nila, magpapakuha ng maraming certified true copy nung title. Yung color blue po, di ba nakita niyo po yan, no? At saka kapag kayo po bibili ng property, yung certified true copy, yun po ang kukunin nila. Okay. Eto na, madami na. So meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 copies. Isasangla niya sa iba't ibang tao. For example, ang property niya ay worth 2 million. Sabihin lang natin, 2 million. Tapos, isinangla niya na tigpa 500,000 sa 5 tao. That's 2.5 million, di ba? Ang tindi ng mga ito, minsan, wala na dun, no? Hindi na magpapakita. Tapos minsan, sangla tirapan nila sa iba. Tapos, sinangla na sa iba, wala na sila. Wala na talagang balak na makipagkita. So, goodbye na sa 500,000. Parang ganon. Paano yan? Paano nyo makukuha? No? Pinaka-the best po, no? Pag halimbawa kayo po ay nakipag-transact, kayo po ay sasanglaan, hinahanapan po yan ng titulo. So, para bang collateral, pag mo yan, nabayaran mo, babalik ko sa iyo yung titulo mo. Okay, natatapos ba doon? Hindi po, no? Yung iba, okay lang kasi nasa akin titulo, hindi niya mabebenta. Mas maigi po na ipa-annotate nyo po sa Registry of Deeds yung inyong sanglaan, no? Para in case may kukuha po ulit ng blue copy, makikita po doon na ito ay naisangla na sa isang tao. Okay? Kung ikaw ay bibigyan ng blue copy, tas merong nakalagay na, ay nasangla na pa to, syempre hindi mo na ito kukunin na collateral kasi nakasangla na to sa ibang tao, no? So yun po ang advantage, no? Kapag kayo sinanglaan, ipaano nyo po, no? Ipa-annotate nyo na nakasangla ito sa'yo. Okay. Para ikaw talaga ang priority, no? Na bukod sa may titulo ka, na register mo sa Registry of Deeds, napa-annotate mo ang inyong agreement. Ito ang malupet. May mga iba na hindi lang blue copy, no? Yung certified true copy, yung color blue, no? Yung sa paligid. Ang minsan tawag ko dyan blue copy ng title, Xerox lang po, Xerox lang. Pina-Xerox lang yung title. Pinamigay, pinamahagi sa 10 tao. Ito po ay real case, no? Xerox lang, ipinamigay po sa 10 katao, isinangla, tag 100,000. So imagine 10 sila, that is 1 million. Pero yung value ng property, maliit lang talaga. So ngayon, hinahanap na nila kasi syempre pera nila yun. Hindi na nila makita. So parang na-scam daw sila. So yun ang mahirap kapag nag-fly ang iyong pera. Alam naman natin na dugot pawis na yan, no? Pinaghirapan natin yung kita natin.
Ang problema, no, kahit pinaghirapan natin, kailan kaya tayo magiging katulad ng mga nasa ibang bansa na may maganda yung pamamalakad dun sa nila, sa bansa nila, no? Minsan nakakainggit eh. Kaya may mga iba tayong mga kababayan na hindi na nagstay sa Pilipinas, no, kundi sa ibang bansa. Yung mga kababayan natin na sometimes nanonood po ngayon, kahit na bumibili sila ng property sa Pilipinas, no, kasi gusto pa rin naman nila afterwards dito manirahan or mag-retire. May iba naman po gusto nila retirement sa ibang bansa kasi magandang healthcare, para mga ganun po. So may mga instances na pag naglalabas po, nagbibitaw ng pera, kailangan nag-exercise po tayo ng due diligence. Yung due diligence po, yung tinitignan po natin, paano ba ang tamang steps pag magsasangla, lalabas ka ng pera, may magsasangla sa'yo. Ano ba ang tamang steps kapag bibili ka ng property, mag-invest ka. Ganon. So, lagi po kayong kumonsulta, no, kapag may mga legal questions po kayo sa mga abogado. Mura lang naman po ang consultation. Parang, depende pala sa abogado. May mga iba parang doctor's consultation fee, no? Walang problema yan. O kaya, magtanong po kayo sa ating mga kaibigang PAO, di ba? Public Attorney's Office. Pwede rin po yan. So, nasa sa inyo po yan. Mas maigi po ay meron kayong kaalaman. Sabi nga, lamang ang may alam. Kapag mga properties, investment, pera ang ilalabas ninyo, lalo't lalo na itong perang ito ay inyong pinaghirapan, pinagpaguran, pinagpawisan, dugot pawis ang lumabas dyan para maipon nyo yan, di ba? Oy, grabe naman si Melvin, no? Ikaw, Melvin, scammer talaga yon. Bakit pumayag na sangla ng Xerox copy? May mga iba po kasi na parang trust lang, tiwala lang, kakilala, ipinakilala ng kaibigan, ganun. Minsan, dun po na sisira ang ating pagtitiwala, nasisira ang ating pagkakaibigan. Kasi ganyan po yung mga nanlalamang, tapos yung mga grabe po talaga sa pag-i-scam, panloloko. Magandang gabi po, Hanzala Tarambisa, Bangkola. And Ronald Basco Rabino. Good evening po. Henry Dolohan, Violeta Zambrano, Irene Almodovar, Florence Regalo, magandang gabi po. Salvacion Escobar, Jerry Sumagaysay, Ruel Resio. Shout out na rin po kay Melvin Lotrodo, kay Teresita Atienza. Ganun din po kay Nanay Connie Vista Molina. Ayan, dyan po sa may Viracatanduanes. Magandang gabi rin po kay Tita Erlinda Agloco, dyan po sa may Ilocos Norte. Shout out na rin po, good evening po kina Maya Bell, Grace Recta na Imbag Rabi po, at Delro Zoloren. Babalik po tayo, ilan po munang mga paalala, dyan lamang po kayo. Jesus Walberto Miquiabas, magandang gabi. Nakakasama nyo pa rin po. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH, Usapang Legal. Oras po natin, 6:54 na po ng gabi. Fagcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fagcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong RH. Usapang Legal. DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly, ako po si Attorney Cam. Pinag-uusapan pa rin po natin ang usapang sangla. So sa mga magsasangla po, no, wag niyo pong isangla ng marami yan. Wag niyo po isangla ng marami kasi I'm sure meron maghahanap dyan ng isa lang, no? Tsaka kung mababayaran ninyo, kanya maliliit lang, no, 20 mil. Kasi may mga iba talaga pumapayag eh. Pero kung ako yung pinagsanglaan, hindi ako papayag na Xerox copy lang, tsaka yung certified true copy from the LRA yung makukuha ninyo. So, lalo kung malaki po yung bibitawan ninyo as much as possible, no? Hindi re-require po, no, yung titulo niyan. So, kapag halimbawa naman po naging in default, no, hindi nabayaran po talaga ang pagkakautang, kayong mga may hawak ng titulo at kayong mga nagpautang, hindi po automatic na kayo po ay magiging may-ari ng property. Okay? Tawag po sa amin sa batas nun ay pactum commissorium. Bawal po na automatic kayo yung magmamay-ari. So dadaan pa rin po yan sa extrajudicial foreclosure, no? May mga iba po kasi na pag di nakabayad, uy, amin na to, no? Excuse me, tandaan po ninyo, nung isinangla po yan, mas mababa ang value ng property niyan. So, ibig sabihin, mas malaki ang value ng property na kinolateral kaysa sa inutang sa'yo. So, yung mga iba po ang ginagawa, no? Yung both parties, kinukuha po yung appraisal value ng property. So, kung merong pagkakulang, kunyari, pinangutang ka, 2 million, tapos yung property mo nung na-appraise ay 4.5 million. So, hindi mo na bayaran yung 2 million. And then, inalok ka na, sige, dahil hindi mo na bayaran, gusto mo, bilhin ko na lang. Yung remaining na 2.5 million ay ibayaran ko na lang. And then, mag-execute tayo ng deed of sale at i-cancel na natin, no, as if bayad ka na, no, doon sa iyong mortgage agreement, doon sa inyong utang, no, sa pagkakautang mo sa akin. So, pwede naman po yun. Basta kayo po ay
nagkakasundo at nag-uusap ng matino. Pero kung halimbawa, hindi ka nag-alok ng ganun at automatic dahil hindi siya nakabayad, gigipitin mo siya at sasabihin mo na ikaw na ang bago may-ari ng property dahil hindi siya nakabayad. Mali po yun. Hindi po pwede yun. Alright, so marami pa tayong pag-uusapan. Teka lang muna. Pasok muna natin yung ating Kring Kring promo! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ayan, para sa mga gustong manalo po ng 500 pesos, malapit-lapit na po ang anniversary ng DZRH, no? Ihanda na po inyong mga telepono dahil tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay natin ng papremyo dahil ito po, no, sa ating Kring Kring Panalo Malakas sa telepono promo. Hintayin nyo lang po yung mahiwagang Kring Kring para magkaroon po ng chance manalo. Sa mga ano po ito sa mga nag-register sa aming online form na naka-pin post naman po yan sa ating DZRH News Facebook. Hanapin nyo lamang po kung paano po kayo sumali. Again, register lang po sa online form. Ilagay po yung inyong cellphone number, yung tama, para matawagan namin kayo. At kapag kayo na po ang natawagan, may chance po kayong manalo ng 500 pesos. O, diba? Kaya naman para sa ating Kring Kring Panalo promo na sa linya na natin. Kausapin na natin. Meron na nang nakasagot, no? Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Magandang gabi po, Attorney Cam. JB Valdez po from Nueva Ecija po. Wow, from Nueva Ecija. Naku, medyo malayo-layo dyan. Nakarating ako ng Nueva Ecija. Ang dami kong dinaanan ng yung mga maliliit lang. Parang bawal ang truck dyan sa inyo, di ba? Opo. Tama. Kababayan ko rin po, Attorney, si namayapang Sir Andy Verde. Oo, si Sir Andy. Kaya pala, siguro ikaw ay talagang masugid na nakikinig sa DZRH. Yes po, napapakinggan ko po siya nung siya nabubuhay pa. Madaling araw yun. Ibig sabihin, madaling araw, gising ka pa, ha? Pagka po nagigising lang po, Attorney. Anong oras ka ba gumigising ng umaga? Minsan po, alas 2, pagka po na kailangan po mag-jingle. Diretso kinig po pag hindi na po alas 2 po. Alas 2, ayan. Paano mo naman nalaman itong ating Kring Kring promo? Sa Facebook page po ng DZRH News. Ayan. Ang tanong, nakapin po doon. Ang tanong ko sa'yo, huwag kang magkakamali, Sino ba ang paborito mong news anchor natin or announcer sa radyo? Ay, siyempre, si Mayor ng Star City. Yan, very good. Ang tanong natin, baka naman bubwit ka ni Mayor. Hindi po, malaking bubwit po ako. Ito na, ready ka na ba sa katanungan natin? Isa pang question, ano ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas? DZRH po, kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Yon, parang pwede kang mag-DJ, Parang pwede pumalit kay Andy Verde, Baka DJ ka dyan, Hindi po. Yung aking ama po kasi dati pong radio announcer dito sa local station sa Nueva Ecija. Talaga? Pero hindi po ako DJ. Nagtatrabaho po ako from the Bureau of Fire Protection po. Sayang, may pinagmanahan. Pwede maging DJ. Ba't di ka naman nag-announcer? Mas gusto mo yung may apoy, Opo, hindi po tayo nalinya pero nahilig lamang po sa radyo. Okay, maraming salamat. Congratulations. Yes po. Attorney, pwede po ba akong shout out? Samantalay? Yes. Oo samantalay naman. ko na po yung pagbati. Binabati ko yung mga kasamahan ko sa Bureau of Fire Protection sa Nueva Ecija. Sa pamumuno po ng aming Provincial Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Roberto C. Miranda. Sir, magandang gabi po. At sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa BFP Nueva Ecija. At babatiin ko na rin pala ng happy birthday yung aming kasamahan, SF01 Michael Oscar Soriano. At syempre po, yung aking kaibigan na si Engineer Marisol Ignacio Odulio ng Barangay San Miguel, Quezon, Nueva Ecija. Happy birthday, Engineer. And many more birthdays to come. Maraming salamat po, Attorney Cam, sa pagkakataon nito na manalo at makabati na marinig yung aking tinig sa kauna-unang radyo sa Pilipinas. Parang DJ. DZRH. Yan, parang DJ talaga. Mag-ano ka na kaya sa amin? Mag-apply, no? Ano bang rango mo?
Fire JV. Officer 1 pa lang po. At dahil FO1. 7 years pa lang po tayo sa service po sa BFP sa Nueva Ecija. Yan. Thank you so much, JV. Congratulations. Huwag mo ibababa yung telepono. Yes po, maraming salamat po, Attorney Sheriff Adami Molina. Okay, thank you so much. Salamat. Ang boses talaga ni JB ay boses sa DJ eh. Parang kung hindi man DJ, parang boses announcer. Kasi tatay daw niya ay announcer. O, di ba? O, pwede. Kapag ayaw mo na ng apoy, dito ka na sa sa radyo. Shout out, saludo tayo sa lahat ng mga mga men in uniform, yung mga ating Bureau of Fire officers. Ayan. Congratulations and job well done. Yes. So, may tanong po dito, congratulations daw po sa Kring Kring winner. And sabi ni Joel Mangasep, good evening po. Watching from Australia. Thanks po sa mga information we are learning from your program. God bless po. Okay. Ang tanong po, ano po ba yung mga requirements para magkaroon po ng visa yung inyong sanglaan? Sometimes nakakalimutan natin, kahit nagsanglaan kayo, bakit walang visa yung sanglaan? Kasi meron pong requirements, yung ating batas para ito po ay maging valid. So, unang-una, syempre, ginawa po ang pagsasangla bilang collateral po ng pagkakautang. So, pag nangutang ka, may obligasyon kang bayaran, at kung hindi mo mabayaran, meron kang collateral na pambabayad, So, yun po ang sanglaan. Pangalawa, ito importante to, ha? Dapat po ang nagsangla ay siyang may-ari ng ari-arian. O kaya, meron siyang special power of attorney na ibinigay ng may-ari na isasangla niya yung property, Kasi minsan, yung iba po nakikipag-deal sa mga taong mga broker. Broker po ba? Taba do. Minsan po hindi legit na broker, Talaga ang tawag lang nila sa sarili nila ay broker. Yung mga ahente, minsan po hindi nyo alam kung yung SPA nila ay na-revoke ba or hindi. So, importante, you have to deal with the owner. Kung may SPA siya, just to make sure, tawagan niya pa rin si owner. Na tama po ba na inauthorize nyo as your attorney in fact or representative si ganito na siya pong may hawak ng special power of attorney para makipag-transact dito sa property na ito. Na siya ay magsisecure ng utang, At i-check nyo po sa special power of attorney kung meron siyang authority to receive payment. Baka naman makipag-transact siya pero wala siyang authority to receive payment. Kasi, syempre, ang payment, diretso dapat yan kay owner. Okay? Tapos, hindi lang yun. Halimbawa, isasangla yung property. Ang nakalagay po ay, kunyari, tatay at nanay. Pero patay na. Ang nagsasangla ay isa sa mga heirs, Ibig sabihin, kapatid, Hindi aware yung ibang heirs. Medyo delikado tayo dyan, Kasi po, importante, na dapat yung heir na yon siya ay may authority from other co-heirs niya na pinapayagan siya na makipag-transact at isangla yung property na mamanahin dapat nila kung hindi pa sila nakakapag-settle ng estate. Okay? So, importante na you have to transact with the owner itself o kaya naman yung kanyang legitimate heirs and yung kanyang legitimate representative. Kasi merong hindi legitimate representative, hindi legal representative, Baka kung ano-anong kung ano-anong mga hawak lang nila, Tapos not so sure kung mayroon pang mga fraud dito, delikado. So, importante po, due diligence ang kailangan lagi. Next, dapat po ang nagsangla ay may kakayahan at karapatan na i-dispose ang kanyang ari-arian at kung hindi man siya ang may-ari ng ari-arian o ginawaran siya ng legal na kapangyarihan upang gawin ang pagsangla. Okay, meron pong iba na although siya ang may-ari, parang hindi niya pwede pang i-dispose yung property kasi maaaring ito ay pending litigation. Halimbawa po, nakaano pala siya, yung palang property na yun ay sasagot sa isang kaso tapos isinangla sa'yo tapos ang mahal pa,
Kasi hindi ka exercise ng due diligence. Hindi ka kumuha ng certified true copy, yung blue copy na tinatawag natin from the LRA. Kasi makikita mo yon kapag may annotation na list pendants o pending litigation, ay wag mo nang kunin ito, no? Sakaling matalo yung may-ari, yun ang sasagot dun sa kanyang pagkakautang sa ibang tao, no? Na nag-file sa kanya ng complaint. Pero kung nanalo siya, well and good. may laban. Pero ang hirap mag-take ng risk, no? So, importante, kailangan exercise due diligence, check all the documents, check all the papers, necessary documents, para po malaman ninyo kung mapupunta ba sa wala ang pera ninyo. Okay? Attorney, kailangan bang ipanotaryo at iparehistro itong sanglaan? Okay. Kailangan po na yung sanglaan, as much as possible po, yan po ay dapat naka-annotate sa title ng property. Tignan nyo po kapag kayo po ay magsasangla ng property sa mga bangko. Di ba ang haba ng pipirmahan nyo, ng babasahin ninyo bago kayo makapirma. Tapos, naka-annotate po yun. Pinapa-annotate ng bangko yun sa Registry of Deeds. At kasama sa binabayaran nyo or babayaran nyo yung process ng pagpapa-annotate doon sa Registry of Deeds. So, ganun po kamitikuloso ang mga bangko, no? As much as possible, kahit private individual ka, hindi lang magtatapos sa nagpanotaryo kayo, di ba? Nag-appear kayo sa notary public, at dapat ipapa-annotate nyo sa Registry of Deeds. Yung iba po nga, wala pang appearance. Yung sila lang dalawa nagpirmahan. So, tandaan po ninyo, dapat in a public document para mabind po yung other parties. Kung kayo lang dalawa ang nagpirmahan, sa inyong dalawa lang yun. Although valid naman po yun. Pero, nire-require po kasi, para mapa-annotate yan, in a public instrument. Diba? So, kailangan nakanotaryo yan. At kailangan mag-appear kayo sa notary public. So, yun po ang importante doon. Para ito po ay maging valid against third persons. Okay? So, para pag may naghabol pa na iba, so, ikaw ang may K. Tama yan? Ikaw ang may K. Okay. So, again po, pag hindi nakabayad, pwede naman makiusap eh. Huwag mo na niya i-foreclose, no? Sabi mo, bigyan mo ka pa ng time, extend lang, no? Para makabayad ka. Or yung iba nga, ang ginagawa binibili na lang po ng whole, no? Kung magkano yung balanse, yun na lang po ang ibibigay, no? Tapos mag-execute sila ng deed of sale. So, ina-acknowledge na napayaran siya ng ganitong amount. Okay? Okay. Yung mga nagka-question pa dito, no? Isa ng lapo ng kapatid ko ang naiwang property ng aming magulang. Hindi pa po namin napaghahatian ang lahat ng naiwan na ari-arian. Ano po ang gagawin namin? Tama po ba ito? Ito yung sinabi ko kanina, kasi dapat po, no, lahat ng requisites ng kontrata ng sanglaan ay dapat po nakumpleto ninyo, no? Kung halimbawa po hindi po all heirs ang nakausap ninyo, isang heir lang po, no? Maaring hindi to maging balido. Kasi po, halimbawa, bahay at lupa isinangla sa'yo. Kasi dapat i-settle pa nila yan o sila ang may-ari niyan eh. Co-heirs, tatlong may-ari niyan. So, dapat tatlong kausapin mo. So, alangan mahati-hatiin nila yan. Yung kwarto, yung banyo, yung kusina. Yung kwarto sa'yo, kapatid. Yung banyo sa dalawang banyo. Tsaka kitchen sa akin yan. Yung terrace sa akin yan. Tapos ipaparenta ko lang. Collateral ko yung ano lang. Yung share ko lang, yung terrace lang, ganon. I don't think so, no? Hindi papayag yung pinagbentahan mo na
terrace lang yung iko-collateral mo. So, dapat po, yung mindset, no, presence of mind, dapat po, kung namatay na yung may-ari, all co-heirs ang makikipag-usap sa inyo, hindi lang iisa. Unless otherwise, meron siyang special power of attorney, binibigyan siya ng authority ng other co-heirs na makipag-transact kahit siya lang. Okay? For the benefit of the co-ownership, no? Oras po natin, babalik po tayo lang po muna ng mga paalala dyan lamang po kayo, nakakasama pa rin po Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. 7:60 na po ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos na paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis na serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat.
Calefacton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Kama. May mga nagtatanong pa rin po sa atin na may kinalaman naman po sa sangla tira. Okay. Yung sangla tira po, pag sangla talaga nababangkit lagi itong sangla tira, no? Naging uso to nung kailan ba? Parang 2000 na ito eh. Tapos, ang sangla tira po kasi, kontrata ito kung saan, parang halimbawa, manghihiram ka ng 100,000. Halimbawa lang po, no? Tapos yung 100,000, so pag walang interest, ang kapalit niya, no, instead of interest, titira siya dun sa bahay. Kasi kung ipaparenta mo yun, dapat yun ang magbabayad ng interest niya. Kunyari, 10,000 a month, no? So, 120,000 din yun. So, dapat yun ang interest.
Pero napakalaki naman nun para sa 100,000. Ay kung halimbawa, maliitan natin, magkano ba ang ang renta, no? 3,000, no? So 3,000, 33, 36,000, no? In 1 year. Oh, laki ah. So instead of isang i-renta, tapos yung proceed nung rent, dapat yun yung interest. Ang usapan is, ako na lang titira dyan. Tapos, walang interest, bayaran mo na lang yung 100,000 after 1 year. So yung iba, okay naman, pumapayag, walang problema. Nagkakaroon lang po ng problem kapag yung dumating na yung 1 year, tapos hindi pa ulit makabayad. So extend na naman nila. O sige, isa pang taon ha, 1 year pa ulit, pero next bayad mo. Kaso, itong mga sanglatira na ganito, medyo may hesitation ako sa ganito eh. Kasi po, may mga kakilala ako na yung halimbawa hindi pa nakakabayad, tapos pinapaalis na, hanggang sa nagiging aksidente po. Hindi aksidente, no? Parang krimen. Kasi tandang-tanda ako dun sa lugar namin sanglatira. So, hindi makabayad yung nangutang. Ang tagal nang natira doon, parang almost 5 years na, 3 to 5 years. So parang as if sabi niya, ang tagal mo na nakatira dyan. So kung i-compute natin yung at least parang bayad na ako. So hindi daw yun ang usapan nila hanggang sa pinapaalis na. Yung nangutang, yung nagsangla buntis pa at that time. Ang nangyari po, no, sinumpak, namatay po, tapos buntis pa naman. Yung mga ganun po, totoong storya, kaya medyo ang hirap din po, no? Ang hirap talaga kapag hindi po nagkakaintindihan. As much as possible, wag laging papainitin ang ulo, no? At idaan po sa legal na paraan kapag meron pong hindi pagkakaunawaan. Okay? Magpapaalam na po ako. Maraming salamat po. Pahabol greetings na lang muna tayo. Shout out po. Kina Loida Ferreras. Si Jericho Ferrer. Ayan, Margarita Guevara. Good evening po. Nanonood po sa Pampanga. And Baby Claire Sugalan, Reddy Carrietero. Ayan, magandang gabi po. Pasensya na po kung hindi ko na po nabasa po yung mga ibang mga queries ninyo, no? At kulang po ang ating oras, pero maraming salamat po. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays nakakasama po ako. Meron po akong TikTok account. Mag-message po kayo doon kasi baka kayo po ay masagot ko doon. ATTYCAM. Maraming salamat. Thank you so much na kasama niyo po para sa DZRH Usapang Legal. Ako po si Attorney Cam. Oras po natin, 7:29 na po ng gabi. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng kumpanyera ng bayan, Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit